Magandang umaga po, Ma'am Tunay. Magandang umaga po, natin. May concern lang po sana ako. Bakit mababa na lang po ang exam ng anak mo sa Pilipino? Pilipino nga eh, dapat madali lang. Bakit nahihirapan siya dito? Bakit mababa lang yung paano? Eh sa English naman, magaling naman siya at malaki naman ang nakuha niyang marka. Baka naman hindi kayo marunong magturo ng Pilipino o baka naman masyadong mahirap yung exam niyo o mga tanong niyo. Hindi ko matatanggap yan. Ramdam ko po ang inyong labis na pagkadismaya at galit po, Mrs. Tukid. At bakit po bumaba ang kanyang marka sa Pilipino kung sa kanya naman ay ito po ay madali lamang sa kanya. At iniisip niyo po baka po ay may kakulangan tayo sa pagtuturo sa kanyang anak o kaya naman ay hindi po siya nagsasabi ng totoo sa bahay. Tama po ba ako sa aking pagkaintindi? Opo, exactly. Nakakahiya naman kung sa Pilipino pa siya mahina. Eh, sa ibang subject naman, magaling siya. Baka naman hindi niyo talaga siya tinuturuan maayos sa paaralan. Naiintindihan ko po kung bakit po kayo ganyan. Para po mas malinawan ako at makapagbigay po ng magandang payo at malinaw na payo, maaari po pa kayo maitanong sa mga katanungan. Kapag po ba may exam o quiz, napapansin niyo po ba na madalas po siyang nagre-review o nagbabasa sa bago pa man sumabak sa quiz or exam? Kapag sino niyo rin po ba na nahihirapan po siyang sumabot sa mga katanungan na bakit o paano po sa mga paksa or mga aklang kanya nabasa at sa tingin niyo po ba ay mas focus siya sa pagbasa ng mga salita kaysa po sa pag-unawa sa buong diwa? Ay, sa totoo lang po, kapag tinatanong ko siya kung may natutunan ba siya sa pinag-aralan, ang sagot niya naman, oo, marami siyang natutunan. Kapag pinapabasa ko rin siya, mabilis naman at tama naman ang matigas. Kaya nga lang, kapag tinatanong ko siya, kapag pinapabasa ko siya ng tulad ng mga story, kapag tinatanong ko siya kung may naiintindihan ba siya, ang sagot niya lang ay, wala siyang imik, guys. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Magaling naman siya sa ibang asignatura, pero pag Pilipino talaga, ikiwan ko. Ganun po ba? Maraming po salamat sa iyong pagtulong sa aking mga katanungan at pagbahagi ng iyong mga impormasyon. Alam niyo po, nais ko po bahagi sa inyo na hindi naman po talaga mahina ang anak niyo at meron po talaga siyang mga strengths o mga kakayahan po sa loob ng paaralan. Napakagaling niya pong magpahayag ng kanyang mga opinion at magsalita sa harapan tuwing recitation o talakayan at ako po ay proud sa kanya kahit hindi po siya nahihiya na magbahagi ng kanyang mga sagot sa harap ng klase. At sa mga teamwork activity naman po ay aktibo din siya at sa mga creative activities naman din po ay napakagaling niya po tulad ng paggawa ng poster o kaya naman ay sa pagsali ng mga dula-dulaan. Ay, talaga po ba? Akala ko kasi wala nang magaling sa kanya pagdating sa Pilipino sa akin. Po, totoo po yan. Pero may mga areas po talaga siya na kailangan niyang pagbutihin. At base po sa aking mga assessment result dito po, ay nakikita ko po na mahina po siya sa reading comprehension, na kailangan, doon po siya na-struggle at kinailangan niya pong maunawaan kung ano po talaga ang kanyang binabasa. Oo nga po eh, kaya nga po ako worried. Ay, ano pang pwede natin gawin? Kasi ayaw kong magsak na naman siya at mapag-iwanan. Huwag po kayong mag-alala, meron po tayong solusyon dito. At nais ko lang po kapag nandun siya sa bahay ay sanayin po natin siyang magbasa at ng mga kahit maikling kwento lang po. At pagkatapos niya pong magbasa ay tatanungin niyo po siya kung po ang kanyang naiintindihan sa basa para po ating malululas ang bigyan solution kung kanyang problema sa reading comprehension. At sa school naman po ay tuturuan ko po siya kaya bibigyan ko po siya ng mga storytelling at mga katanungan para po na sanay din po ang kanyang reading comprehension.
At sa ganitong paraan po, magtutulungan po tayo na maangat po ang kanyang marka, hindi lamang sa asignaturang Pilipino, kundi po ay pati na po sa ibang asignatura. Salamat po, Ma'am Tulay. Kala ko kasi wala na siyang pag-asa, pero meron na pala siyang mga magagandang katangian, lalo na sa asignaturang Filipino. Salamat po sa pag-unawa at sa pagtutulungan natin. Walang anuman po, kaya nga po tayo nandito para po malinawan at mabigyan po natin siya ng gabay at kung ano po ang kailangan pa natin sa kanya na pagbutihin at inaasahan ko po na magkikita pa tayo ulit para po sa pag-check sa mga kailangan niya, sa mga progress sa kanya at sana po ay nalinawan ko po kayo, nabigyan ko kayo ng linaw at salamat din po sa iyong pag-iintindi. Salamat ulit, Ma'am. Salamat.